So magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, magandang gabi sa inyong lahat, mga taga-subaybay o tagapakinig ngayon sa pagkakataong ito na idinagdag ng Panginoon sa atin. And at the same time, to those who are listening, this might be your first time, and I really praise God for this opportunity to magnify His Word. Very clear po yung Bible in Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Sabi po ng Hebrews 11:6, without faith it is impossible to please God. So ang kailangan po natin talaga rito ay whenever we read His Word, ay kailangan po talaga rito yung tunay na paniniwala sa Kanya pong salita. Pananampalataya doon po sa pinapakakilala ng banal na kasulatan kung sino po ang kasagutan sa problema po ng tao. Kaya po sa gabing ito ay nais ko po na ibahagi sa inyo ang napakahalagang paksa. Ito naman po ay nasimulan namin ng dito po sa prayer service namin dito, at gusto ko pong ibahagi sa inyo kapag ito po ay serye. At mahalaga sa bawat isa na naniniwala sa Panginoon, yung po tinatawag na believers in Christ. Because the Bible says, if any man be in Christ, he is a new creature. Bago po lahat yan, let's have a words of prayer. Panginoon namin Diyos na dakila, nagpapasalamat po kami. Hanggang ngayon ay buhay pa kami. Then still ay ginagawa mo po ang mga bagay na makakatulong sa amin. Patuloy po kaming pinoprotektahan sa nangyayari po sa aming paligid. Salamat din po at sa ganitong pagkakataon na nagkaroon ng ganito ay marahil ay sa isang banda ay blessing po sa mga magpapamilya sapagkat nagkakaroon sila ng closeness, bonding, fellowship, and at the same time ay kwentuhan, eating together, praying together kung sila po yung mga tunay na Kristiyano. So hinihiling po namin, Panginoon, ang iyong gabay at pangunguna sa gagawin ito sapagkat ang iyong salita ang isang itataas. Mangungusap ka po sa amin pamagitan ng iyong salita. Dito mo pangunawa kung gaano mo po binibigyan ng halaga ang mga kaluluwa na nais mo po ang lahat ay maligtas. Ayaw mong mapahamak ang sinuman. That's why binigay mo po ang solusyon ng problemang kasalanan ng tao. Katulungan mo po kami na magawa eksaktong yung kalooban. May enlighten po ang aming pong mga mata ng karagdagan sa mga katotohanan na ilalahad mo ngayon. Wala ho kaming magagawa without you. And we are so grateful for your grace and mercy na patuloy po na iyon ay inilalaan upang po ang tao habang nabubuhay, yung hindi ligtas ay maligtas. Maintindihan nila, maunawaan po nila ang dakila mong layunin, why more than 2,000 years ago ay sinacrifice mo ang iyong bugtong na anak in the person of the Lord Jesus Christ. Na sana po lahat ng mga Kristiyano, mga nagsasabing sila po ay tumanggap at nananampalataya sa iyo, Panginoong Hesus. Harinawa ay magkaroon talaga ng bunga ito, magkaroon talaga ng bisa ito sa lahat ng mga kinukulan, ng mga kapatiran, mga Kristiyano sa iba't ibang lugar na nakasubaybay at nakikinig sa oras na ito. Lord, hinihiling namin ang iyong gabay sa pamagitan ng Espiritong Banal na nananahan sa amin. Na siya po yung aming teacher na sinasabi ayon sa 1 Corinthians chapter 2. Help us, Lord, to fully understand thy word tonight. For all these things, Father, we pray in Christ's name. Amen. So gaya na po nung nasabi ko ay ang pag-usapan po yung tinatawag po natin na bonds of love. Bonds. Pag sinabi po natin bonds, ito ay sa simpleng salita sa Tagalog, pangkat, no? A group, no? A form group for a mutual purpose. Ang pag-ibig ng Diyos, makikita po ninyo, ay binigyan po niya ito ng ilustrasyon sa iba't ibang paraan upang maintindihan ng mga kinukulan na nagbabahagi ng kanyang oras to listen, study, and meditate upon the Word of God. Kaya po naisulat ang mga ito for our learning. Sabi ng 1 John
5:13. Search the scriptures. Dahil itong mga nagpapatotoo tungkol sa akin, yan po ang salita ng Panginoon sa John 5:39. Kaya kayo pong nakikinig ngayon mga kapatid, salamat po, nandiyan kayo. At patuloy po natin bigyan ito ng importansya. Kung loobin po ng Diyos, every Friday, magkakaroon din po tayong live streaming pag bumalik na rin din po sa normal ang sitwasyon. Gagawin po natin yung every Friday para naman po ay magdagdag sa atin po ng mga kaalaman, ma-feed po yung ating kaluluwa sa kalagitnaan po ng isang linggo bago man dumating yung pong araw ng pananambahan, yung Sunday. So sa gabing ito po ay nais ko pong basahin natin yung John chapter 1 para po ay mapag-usapan natin ang napakahalagang pangkat na may kinalaman dito sa pinag-uusapan natin. Kung makikita ninyo dito sa background sa bandang likod ko, ang isa po rito na senior po sa akin ay gawa po sa lata, nakasulat po, Christ, na po nakalagay po dyan, is still the answer. Na po, yan ang makikita ninyo. Sa John 1:1, pinakilala po ito, no? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So God po ito, no? Itong pinakikilala. And then, paglundag po doon sa verse 14, ang sabi ng Biblia, and the Word was made flesh. So yun po yung 1 Timothy 3:16, God was manifest in the flesh. So, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we behold His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. I want you to notice that statement, full of grace and truth. And then sabi ng verse 15, John bear witness of Him, that's John the Baptist, and cried, saying, this was He of whom I speak. He that cometh after me is preferred before me, for He was before me. And of His fullness have all we receive, and grace for grace. And then in verse 17, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Dito lang po ay nagbibigay na siya ng contrast. Yung pagkaiba ng law and then grace. Yung law po, ito yung naibigay kay Moses particularly. Na po, at maraming mga utos doon, mga bawal, mga yung do's and don'ts sa salitang English. Pero wala pong naibigay na kalutasan sa problema ng kasalanan. Lalong lumala kasi the more ng tao ay nakarinig, nakaunawa, at merong utos na inuutos sa kanya ay the more na i-expose siya, nare-reveal ang kanyang pagiging sinful. No po? That's why kahit paanong tignan ng tao, ang laki ng kanyang pananagutan. That's why ang sabi po ng Biblia sa Romans 6:23, the wages of sin is death. The more na nagkakaroon ng pagkaalam ang tao ay lalong dumarami ang kasalanan na makikita sa kanya pagkat nire-reveal ng kautusan. But ang solusyon, ito nga po, yung last part ng verse 17, but grace and truth came by Jesus Christ. Kaya ito pong bonds of love na sinasabi ng Hosea 11:6, pangkat ng pag-ibig. So ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos dito po ngayon ay pakikilala, paunawa. Kaya familiar po ang halos sabihin na natin mga professing Christians in different religious groups, no po, ay yung for God so loved the world that He gave His only begotten Son, no po, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sabi ng Hosea 11:4, I drew them with cords of a man. Yung po tinutukoy, ito po yung lahing Israel, with the bands of love, and I was to them as they that take off the yoke on their jaws, and I laid meat unto them. So kinuha po natin yung phrase na bands of love. Ngayon, ito po ay inumpisan natin ito, paano natin maunawaan yung pag-ibig ng Diyos. How could we understand yung pag-ibig ng Diyos na ito na malimit ito po ibukang bibig ng tao. Mahal tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. But
part lang po ang pagkaunawa nila doon sa statement na yun, no? Mahal tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. But hindi nila may describe paano mong nasabing mahal ka ng Diyos. Paano mong masabing minahal ka ng Diyos. Paano mo mauunawaan yung pag-ibig ng Diyos. Paano mo maintindihan. Kasi po, yan po yung kahalagahan po ng nagbibigay ang tao ng attention to study the Word of God. Ay mapapansin po natin yung unang punto, ito lang ay medyo konting bilis lang pong summary, na natalagay namin sa prayer service, yung Christ life illustrates His love. Yung pag-ibig ng Diyos o ni Kristo, ito po ay inilarawan ng Kanyang pag-ibig. Yung pag-ibig niya ay inilarawan yung Kanyang buhay. No? Christ life illustrates His love. So mapapansin po natin dun sa 1 John 3:16 na kung paano yung pag-ibig ng Diyos na kung saan ay binigay yung Kanyang sarili. Binigay yung Kanyang sarili, no po, para po yan ay mamatay sa atin. At ang uri ng pag-ibig yan ay great, sabi po ng Ephesians 2:4. And then, pagdating mo dun sa chapter 5 ng the same book, mapapansin mo doon yung sa verse 2, talagang inalay po ang Kanyang sarili bilang hain na tinatawag, reminding the readers yung ginagawa nung under the law, na kung paano pong ay nagkakaroon sila ng tinatag nating sin offering, peace offering sa kanilang mga kasalanang nagagawa. Isang bagay na mag-illustrate, maglalarawan ng Kanyang pag-ibig, po, itong buhay ng Panginoon illustrates His love, ay yung pong Kanyang compassion. Yun ang Kanyang pagiging mahabagin. Kaya po makikita natin sa mga sulat ng Panginoon na dineclare, na po pinasulat, dito sa mga piling tao, ay makikita natin kung paano po niya pinapaunawa yung Kanyang pag-ibig. At ito, o yung Kanyang buhay, in-illustrate ng Kanyang pag-ibig. Sabi ng Matthew 9:35-36, and Jesus went about all the cities, sa Matthew 9:35, Matthew chapter 9, verse 35-36, and Jesus went about all the cities and villages, teaching in the synagogue, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. I like that. Dito pa lang, itong Jesus Christ nito, the answer, still the answer, nagpakita na po siya ng kapangyarihan, ng pagpapagaling ng mga karamdaman at iba't ibang uri ng karamdaman. And then, nung makita po niya sa verse 36, but when He saw the multitudes, He was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Nakita po niya. Ito po ang nakita ko rito na magandang puso ng Panginoon, yung tinitignan niya, inoobserbahan yung tao. Inoobserbahan yung buhay nila. Inaalam yung kanilang kailangan, yung problem nila. So, nahabag po siya kasi yung compassion niya, yung po yung nagtulak sa kanya para gawin po niya yung nararapat na pagpapagaling sa kanila. Kaya ito po isang bagay na dapat nating saalang-alang. Pinasulat po ito for our learning. 15:4 ng Romans. Kaya mapapansin po natin, kung i-compare natin yan sa ibang talata in Psalm 145 verse 8, the Lord is gracious and full of compassion, is slow to anger, and of great mercy. Yan po yung ating makikita ng Psalm 145 verse 8. The Lord is gracious and full of compassion, slow to anger, and of great mercy. Yan po yung ugali, yan ang puso ng Panginoon po na ito, na pumanawag dito sa lupa nagkataon-taon. Tinanggap po niya lahat. Ang panlilibak, the reproaches of men, na po, yung pananakit ng mga tao, yung pagmamaltrato ng Panginoon, yung kawalan ng respect ng tao, pagmamaliit, talaga yung ngit-ngit ng tao, na wala naman ho siyang ginawang kasalanan, wala naman ho siyang damage na ginawa. Natamaan lang po ang kanilang mga ego, na po yung kanilang mga pride, kaya po naging ganun yung attitude. Anyway, nasa foreknowledge na po ng Panginoon. Alam niya kasi yan ang nature ng tao. So another one, makikita po natin,
Exodus 34 verses 6 to 7. Exodus 34 verses 6 to 7. And the Lord passed by before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering, and abundant in goodness and truth. Yan po yung pagkakilanlan ng Panginoon na ating pinag-uusapan, mga kababayan, mga kapatid. Po, mga kaibigan, yan po yung pinag-uusapan natin dito, hinggil po sa Panginoon na ito na dapat makilalang personal ng sino man tao na nabubuhay ngayon, kasi if you die, na hindi mo po ito kinilala at hindi mo tinanggap yung kanyang person as God manifest in the flesh, and at the same time, the payment na ginawa po niya, pagbabayad doon sa Calvary, malaking problema nga harapin mo doon sa hell, sa eternity. Kasi po binigay na po niya yung kanyang sarili just to solve the problem of sin. Kaya ito po ang kanyang pagpapakilala. Several verses, several passages in the Bible ay maintindihan mo, maunawaan. Bakit po ay mapapansin natin dito, full of grace and truth, sabi ng John 1:14, na magkatawan tao, grace for grace in verse 16. And then, but grace and truth came by Jesus Christ. Wala hong iba na magbibigay ng solution sa kasalanan ng tao kundi ang Panginoong Jesucristo. Wala ho siyang partner diyan. Wala na ho kayo, wag na kayong mag-isip na dagdagan ninyo yung ginawa ni Kristo sa Calvary. Wala ho tayong pwedeng may dagdag sapagkat hindi po tatanggapin ng langit yun. Only the finished work of the Lord Jesus Christ, yan po ang dapat po na pagbasihan. Yan ang pinagbabasihan ng langit para ikaw matanggap. Para ikaw mapabilang sa kanyang pamilya. Para ikaw ay mapatawad ng iyong kasalanan. Para ikaw ay magkaroon ng gift of eternal life. Para yung kanyang spirit ay manahan sa iyo. It's already finished. Ang kailangan lang ng tao, yung paniwalaan mo. That's why faith na tinatawag. Hindi mo nakita and yet nakasulat sa Biblia. And then not only that, kailangan tanggapin mo yung person kasi yung na-encounter niya during his earthly ministry, tao ka lang, wika nila, maliit ang tingin po nila sa kanya, pangkaraniwan, etc. Kaya hindi siya ginagalang ng mga pamunuan, ng mga pariseo and eskriba at maraming tao. Dito po tayo blessed sa panahon natin ngayon because sa pamagitan ng mga passages in the Bible, written words of God, ay makikilala ninyo ang Panginoon. The same is true sa mga kapwa ko mananampalataya sa Panginoon. Nagsasabing tinanggap ang Panginoon Jesucristo. If you feel na bigyan po ng much time ang pagbabasa ng Biblia, meditating upon them, hindi mo lubos makilala ang ugali ng Panginoon. Hindi mo lubos maunawaan ang laki ng puso niya para sa iyo. Hindi mo maintindihan ang biyaya niya. Hindi mo maintindihan ang kahabagan niya. Long-suffering, gracious, abundant in goodness and truth. Kasi pag kilala mo ang Panginoon ito na ating pinag-uusapan, kahit na tunay kang Kristiyano, alam mo, makikita sa iyo yung dedication sa paglilingkod. Yung kawalan ng takot sa anumang sasabihin ng tao. Kaya tatawanan ka, iiwanan ka ng mga so-called friends today, hinihila ka papunta sa sanglibutan, gawa ng sanglibutan, and then hindi ka natatakot being alone because actually you are not alone. Kasi kasama mo ang Panginoon. You said you accept that, you receive the Lord Jesus Christ. So dito po pinakikita, pakatandaan po natin, sinapansin po natin merciful and gracious. Ito yung gusto kong bigyan po ng pansin, a mercy, na makikita po natin, karagdagan talata yung 33:19 ng Exodus, a mercy is a negative word. Negatibong salita ito. It is not receiving what one deserves. Ang kahabagan nitong mercy, ito po yung negatibong salita. Hindi po ito pagtanggap sa bagay that you deserve. Pakatandaan mo yan po. While yung biyaya, ito po ay positibong salita o positive word, ito ay tinatanggap, ito ay receiving privileges and favor one does not deserve. Ang biyaya po ay positive word, ito ay receiving privileges
and favor ito, one does not deserve. You don't deserve, kaya lang binigay ng Panginoon sa iyo. While po yung mercy, hindi mo tinanggap dahil deserve mo, yung grace naman, ito ay tinanggap mo, ang sabi nito, na hindi mo rin deserves. Alright? Kasi there can be mercy without grace, but there can be no grace without mercy. I want to repeat that. There can be mercy without grace, but there can be no grace without mercy. Ulitin ko yung mercy is a negative word. It is not receiving what one deserves. Yung grace is a positive word. It is receiving privilege and favor one does not deserve. Kaya, there can be no mercy without grace. Kaya magkakambal po yan whenever you read. Mapapansin nyo, ito yung tandem. Magkakambal po yan. Kaya nga doon sa Ephesians 2:8, sabihin niya kayo nangaligtas, for by grace are you saved through faith. Pagdating ng Titus 3:5, saved by mercy. Have you noticed that? Those partnership, no? Kaya sa Hebrews 4:16, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Pakatandaan ninyo, ito po yung panahon na ang tao in time of need. Ang unang application ng grace and mercy sa iyo, kapag kinilala mo yung isinugo ng langit, na po, yung nagmanifest in the flesh, walang iba yan kundi siyang Panginoong Jesucristo, na sa Kanya po dumating, grace and truth came by Jesus Christ, para ho unang-una ay matanggap mo ang kaligtasan ng iyong kaluluwa para hindi na maparusahan sa impyerno. Kasi malimit kasi bukang bibig yung ligtas ka, maligtas, kaligtasan. We are talking about the salvation ng kaluluwa, of course, salvation ng body, and then ganun din po yung spirit. Ang spirit kailangan po ma-born again. Ang kaluluwa po kailangan matubos. Ang body po, ang pagtubos niyan, pagpapalit niyan, pagbalik ni Kristo sa kanyang promise. That is Romans 8:23. At yan po yung mangyayari lamang pagdating ng Panginoon. The moment now, sa oras na ito, pagtanggap mo, pagkilala mo kay Jesus Christ, siyempre, ang sinasabi kong malimit, hindi mo na pwedeng tanggapin ang isang bagay di mo pinapaniwalaan. Hindi ka nagtitiwala. Kaya po, you cannot separate yung receiving and believing. When the Bible says, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house, ibig sabihin, at tinatanggap mo na ito yung galing sa langit na nagkatawang tao, na ito ay God. Alright? At ang God na ito ay He humbled Himself, became obedient unto death. Pakatandaan mo yun. That's Philippians chapter 2. Siya po ang may dala ng biyaya at katotohanan. Kaya nga po sa John 14:6 ay nagbigay siya ng very clear na statement and declaration that He is the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by Him. Kaya wala pong kasagutan ang lahat ng problema, kundi lamang kay Kristo lang. He is still the answer. He is the only answer sa problema ng tao. Nagkatawan tao, pinakita niya, walang kapangyarihan ng karamdaman sa kanya yang kaya niyang gamutin. The very reason kaya nangyayari ang mga ito, inaalaw niya, as I said, is to get the attention ng tao. Pagkat next Sunday, ito pong Sunday na ito, Lord willing, from Scripture's point of view, tatalakayin po natin yung COVID-19 na yan. Ano po naman ang may tuturo sa atin ng kasulatan na may kinalaman sa COVID-19 na yan kung gagawin po natin yung acronym niya. Hahanapin natin sa Biblia kung ano ang nais i-reveal ng Diyos. So abangan po ninyo yan sa Sunday. And then, napansin natin dito, as I said, Hebrews 4:16, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. You deserve to die and punish in hell. I deserve to.
Lahat ng tao, all have sinned and come short of the glory of God. Kaya pong solusyon, ang kasagutan, the Lord Jesus Christ Himself. When He died, bago ho siya na nalagutan ng hininga, maliwanag po yung declaration niya. It is finished. 3 words. It is finished. 1930 ng John. Ngayon, isa pa po na kinabibilangan ng bands of love, hindi lamang po yung His life, Christ's life illustrates His love. Ang pangalawa ho na talakay natin, Christ's cross displays His love. Christ's cross displays His love. Mapapansin natin sa Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. I like that. Ephesians 5 verses 1 and 2. Ephesians 5 verses 1 and 2. Remember, Christ's cross displays His love. Hindi lang po yung for God so loved the world that He gave His only begotten Son. May detail po yun. Kaya we have to compare Scripture with the Scripture. Yan po yung paraan ng Holy Spirit, the teacher, na galing sa langit para po igabayan ang isang interesado, naniniwala sa salita ng Diyos, tamang pagkaunawa ng salita ng Diyos. He is the truth. Grace and truth came by Jesus Christ. Kaya bibigyan ka po ng teacher, ang teacher po Holy Spirit. The moment ng Holy Spirit ay nanahan sa isang taong naniwala tumanggap kay Kristo, magsisimula na po siyang magtuturo. Basic muna ang wika nga. Alam naman natin sa educational system, no po, meron po yan talagang setup yan, no? Hindi lang po pagka tinurong ka, alam mo ng lahat. Ngayon maraming ganun eh. No po? Kapon lang siya nag-aral, gusto niya alam na niyang lahat, no? Pangunahan pa niya ang Panginoon sa decision making. Ephesians 5:1 and 2, be ye therefore followers of God as dear children. Ito po, pag wala kang relationship, ito yung problema ng tao. Marami na ho ako rin nakausap, no? And then, winivin. Sa biyaya ng Diyos na, wiwin naman, na-enlighten. No po? Ang ganito lang po yun, kasi, alam niyo, kasi may religion siyang nakagisnan. Nananalangin, siyempre, pag manalangin, alam naman natin, Our Father who art in heaven, naman namin nasa langit. Pag nananalangin ka ako, ano ba yung sinasabi mo doon sa kinakausap mo sa langit? Sabi, Our Father, Ama namin nasa langit. Sandali lang, paano mo naging Ama? How He become your Father? Could you explain that? Could you prove na ikaw nga ay anak niya, siya ay tatay mo? So, ganun lang pong simpleng isang approach para ho yung tao makapag-isip. Kaya po, relationship. Kailangan ng tao ma-born again. Ang born again is spiritual birth. Hindi po yung nagbago ka lang, mabisyo ka, inalis mo yung bisyo, born again na daw. Dati hindi ka nananambahan, nanambahan ka, born again na daw. Dati hindi ka marunong magsayaw, mamamalakpak, no? At saka yung kikisay-kisay sa floor, katapos, yan na, ay naging ganyan ka na, dati hindi ganon. So, born again, yan po yung problema, no po? Tignan po natin ng Biblia, ang Panginoon magtuturo sa atin through the Holy Spirit. Ang sabi ng verse 2, Ephesians 5, and walk in love as Christ also hath loved us, and hath given Himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. Yan po yung pag-ibig ng Diyos. Ephesians 2:4, great po yan. Rich in mercy. Right? Ito yung 1 John 3:16. 1 John 3:16, may John 3:16. Magkaiba po yun. Yung John 3:16, yun ang gospel. While yung 1 John 3:16, epistle. Si John din po ang author dyan, no? Si Apostle John, hindi po si John the Baptist, no? Hereby perceive with the love of God. Ano po yun? Paano? Because He laid down His life. Kita nyo, God po ang nag-lay down ng buhay niya. Tapos po, hindi pinapaniwalaan si Jesus Christ na Diyos. Problemang malaking kakaharapin mo yan. No po? Na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Problemang malaking kakaharapin mo yan. Alright? At klarong-klaro ang Biblia. Nagkatawang tao, siyempre, magpakilala sa Son of Man. Pero nakaligtaan mo at hindi tinuro sa'yo yung kanyang pagiging Son of God. Son of God,
yun ang identity niya na siya ay God. Pag Son of Man, yun ang identity niya na siya ay anak ng tao dahil pinanganak sa tao sa laman. Yun lang po yun. Kasimple lang. He laid down His life for us and we ought to lay down our lives for the brethren. Tingnan niyo, isipin mo, think of what He gave up. Or what and for whom He gave Himself. And the outcome of His giving. I repeat that one. Think of what He gave up. To what and for whom He gave Himself. And the outcome of His giving. Isipin mo yon. Kung ano yung give up niya. Right? Ano? At para kanino na binigay ang kanyang sarili. He died for us. And ano ang naging outcome of His giving? Nung binigyan ka ng buhay na walang hanggan, anong naging outcome? So, ang buhay mo, meron ka ngayong buhay na walang hanggan, mamamatay man ang physical mo kasi hindi naman pwedeng mabuhay ang physical mo ng walang hanggan. There must be a new, glorious, incorruptible, and immortal body na ibibigay mo na sa'yo bago mo ma-enjoy with flesh yung eternity. Of course, spiritual life mo na, yan ang born again nga. And then in 1 Peter chapter 2, verse 21 to 24, 1 Peter 2, verse 21 to 24, for even hereunto were you called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow His steps, who did no sin. I repeat, wala akong kasalanan. Ang demand ng kasalanan is death. Sino umako? Ang Panginoong Jesucristo. Hindi naman yung lahi natin. Hindi naman yung simbahan natin. No? Who did no sin, neither was guile found in His mouth. Who when He was reviled not again. Hindi ho gumante. Talagang parang lamho talaga siya. When He suffered, He threatened not. Kita nyo, yung mga tao ngayon, pag pinanakit mo, naku, babalikan kita. Yung isa, pag galit na galit yan, magsasabi pa dahil sa talagang nag-umapaw yung galit, kahit sa impyerno, susundin ka doon. Yung mga ganun bang statement, no? Kahit sa impyerno daw, habulin niya doon, susundin niya, no? Galit na galit. But committed Himself to Him that judgeth righteously, who His own self bare our sins in His own body on the cross, on the tree. Yan po yung purpose, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. Hebrews 10:10. So Hebrews 10:10, by the which we also sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Pakatandaan po ninyo, yung kamatayan po ng Panginoon, yun po yung payment ng kasalanan. Yung kasalanan na babayaran sa hell for eternity. Sa ngayon, ang nararanasan po natin ay temporary, na ito po ay consequence ng kasalanan. Nagkakasakit, yan po yan. Naku, marami na po, no? At least namamatay, tumatanda, humihina, etc. Yan ang bunga ng kasalanan dito. Ay talagang napakahirap na po. Ngayon, ang magandang news dito ay nagbibigay ng bagong buhay ang Panginoon pamagitan ng pagkilala dito sa Panginoong Jesucristo, who declared in John 10:10, I am come that they might have life. What kind of life is that? Jump ka dun sa verse 28. And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Kita nyo? Iba ho talaga yung binibigay niya, eternal life. Hindi ho temporary. Huwag ho kayong maniwala na kapag tinanggap mo ang Panginoon, ligtas ka, and then nakagawa ka ng mali, hindi ka naligtas. Ibalik mo nga siya. Ano bang hindi mo ba alam yung relationship? Yung tatay mo, nanay mo, inutusan kang bumili ng betsin. Hindi ka sumunod. Dinisobey mo. Nawala ba yung relationship? Nawala yung fellowship. Yan ang hindi nila naintindihan. So magkikita po natin dito sa John 17 verse 17 and 19. John 17 verses 17 and 19. Sanctify them through thy truth, thy word is truth. And for their sake I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth. Pansinin ninyo, the truth, sabi po rito, grace and truth came by Jesus Christ. Pagkatanda natin, ang kamatayan po ng Panginoon, minsan lang po niya nilutas sa Calvary. Lahat po ng kasalanan ng tao. Alright? Lahat po ng kasalanan ng tao, minsan lang po niya binayaran sa Calvary. Pagkatanda po, once and forever. Once and for all. Yan po yung statement sa Biblia.
Pakatandaan po natin, hindi na po niya uulitin yun. At alam din nyo, magkakabisa lamang yun. I repeat, it will merely effect. Magkakaroon lang ng epekto yon kapag pinaniwalaan mo siya. Alright? Kaya nga bilang personal mong tagapagligtas, kasi ang tagapagligtas sa Biblia, kahit na paanong paikutin sa Biblia, particularly the book of Titus, yung Diyos. Diyos po yung tagapagligtas. Pakatandaan ninyo, kung pumunta ka ng book of Isaiah, hindi po ibibigay ng Diyos sa kanino man ang pagliligtas, sa Kanya lang yun. Kaya nung magkatawan tao, yan, nakilala si Jesus Christ. Kaya basahin ninyo, spend time reading the book of Titus. Makikita ninyo yun doon, every chapter, 1, up to 3, makikita ninyo, God muna ang pinakikilalang Savior, and then the following verse si Jesus Christ yun. Alright, so yan po, ganyan po magpaliwanag ang Biblia. Wag ko kayong basta-basta maniwala kung kani-kaninong nagmamagaling, yung pag-Greek-Greek ba? Hindi ho, simple lang ho yung salita ng Diyos para maintindihan ho ng common people. Ngayon, kung sobra ang dunong, sobra super educated, talagang mabablind po siya, lalaki, no? Para ho yan si Satan, kung kala niya magaling na siya. O marami na hong kumopya, no? Yan marami ng kumopya. Minsan nga, nagpapakilala manggagawa ng Diyos. Ang amo-amo nga, gaya ng ating malimit sabihin. Ang bait-bait, naka-smile palagi nung nagwiwin man muna ng tao, nagsisimula sa gawain. Nung dumarami ng mga nawiwin, alright, nababaptize, so nabubuo, then magkaroon ng building, magkaroon ng sasakyan. Lumalaki ang ulo, halos itaboy na lang. Yung mismo kumbisan, hindi mo maintindihan, hindi mo lahat naman ng membro. Bakit hindi nakaten? Aris doon sa kanyang kahirapan, nahihirap siya ng magpunta. Maraming bagay, tapos galit ka. Lalo na, parang hindi mo inintindi. Dahil wala siyang maibigay o ay malitang bigay. Nako, yan ang problema mo ngayon, no? Lalakihan ang ulo. Right. So, ang very clear po yun, no? Then, Acts 26:18, to open their eyes and to turn them from darkness to light. That is the very purpose why he called Paul. No, to open their eyes, yung mga Gentiles, to turn them from darkness to light. Alright? Sabi niya, dilipat mo sila. Nasa kadiliman kasing tao because of sin. No po? Talagang kasi, nung pumasok ang kasalanan, nagdilim na po yung pananaw ng tao. Simply, educated, professional. Pag mamatay ka, kamo sa kanya, saan po tutungong yung kaluluwa? Walang nakakala. Kita mo, di niya alam. Because, bakit? Wala sa kanya yung truth. Di niya alam yun. No? So, yan po yung problem. To open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God. Imagine this one. Ang tao na nasa darkness, gusto ng Diyos, ba lipat sa light? Ang tao nasa darkness, siya po ay nasa power ni Satan, gusto niya mailipat sa God. Nakuha ninyo, yan ang contrast po Darkness, light, Satan, God. Pansinin nyo. So, very clear po yun, no? And then that they may receive forgiveness of sins. Ano pang kasunod? An inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Sanctification is in Christ. Eternal life is in Christ. 1 John 5:11. Maraming bagay kayo na dapat pong matutunan. Kung ikaw Kristiyano, nakikinig ka ngayon, you have to study. Spend more time reading the Bible. Hanapin mo yung word na in. Very clear po yun, ano? Alright? Yung in na salita, if any man be in Christ, is a new creature. Paano ka naging creature? Bagong nilalang. Ano bang naka-in kay Kristo? Alright? Ano bang naka-in kay Kristo? Bakit ikaw diniklara na ikaw ay new creature? O yan, ang buhay na walang gana sa Kanya. Very clear. Ito, very clear. Sanctification. Paghihiwalay, pagse-separate, pagse-setting apart. That is in me. In Romans 15:16, that I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering up of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost. Yan po yung ating makikita. Ngayon, ang tutuunan po natin pansin itong pangatlo. Alright, na band ng pag-ibig ng Diyos. Yung una, ay ito po yung kanyang buhay, illustrates His love. Pangalawa, yung cross, displays His love. Hindi lang po sa salita, no? Kundi dinisplay po niya ang dakila niyang pag-ibig sa iyo, sa akin, sa ating lahat na nilalang, na all have sinned and come short
of the glory of God. So po yung ating makikita, kung pinapaniwalaan mo to Kristiyano deeply in your heart, dapat magkaroon ng reflection at manifestation. Dapat yan ang encouragement, inspiration to do more things for the Lord. Kaya dapat, ito, pag-pray mo na yung unsaved loved ones mo, unsaved friends, no? Yung mga unsaved classmates, hagak-gakan kayo sa loob ng eskwelahan. Alright, friends kayo, meron na ka na ba sinabi tungkol sa Panginoon? Naikwento mo na ba sa Kanya ang Calvary? Naikwento mo na ba sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos? Naikwento mo na ba sa Kanya ang sacrifice? Kung hindi, hanggang ngayon, ang tagal mo ng estudyante, then you fail the Lord Jesus Christ. Kapatid, it is about time to humble ourselves. I-admit na natin kung ating mga failure, negligence. Nangungusap ng Panginoon dyan sa mga nangyayari sa ating paligid. Pandemic na ito, worldwide na ito, hindi na biro-biro ito. Ito, niloob ng Diyos yan para magkaroon ng quarantine, lockdown, parang magpapamilya ay magkaroon ng pagbulay-bulay. Kung lahat ng membro ng pamilya ng Diyos, membro sa isang Bible-believing local church, ito na yung pag-uusapan ninyo. Anong pwede nyong magawa for the glory of God? Ano ang paraan para mabigyan ng kasiyahan ng langit? Consider Luke 15 verse 7 and 10. Isa lang kaluluwa, madala mo sa paan ng Panginoon. Alright? Magkakatuwa sa langit. Huwag mong ipagkait yun hanggat nabubuhay ka. Dahil ang kanyang buhay, hindi niya pinagkait, kapatid. Hindi niya pinagkait ang kanyang buhay. I repeat, hindi niya pinagkait ang kanyang buhay upang matanggap mo ang walang hanggang kasiyahan, glory na kasama niya. Ang hinahanap lang niya ay yung pinapahiram niyang time sa'yo, buhay sa'yo, everything that you have comes from Him. Gamitin mo. Gamitin mo. Kilala mong Savior mo. Ang Lord mo na sinasabing mahal mo. Walang Kristiyano magsasabing hindi niya mahal ang Panginoon. Wala. Lahat sasabihin. Pero kung minsan, yung claim natin yon ay nagiging, no? At nagiging ito ay bato na parang pinupukpok natin sa ating bibig na hindi naman actually in reality, in practice, walang nakikita. Ito yung pangatlo. Christ's grace confirms His love. Christ's grace confirms His love. Yung kanyang biyaya, biyaya ng Panginoon, pinapatibayan niya ang kanyang pag-ibig. Pinapatunayan niya ang kanyang pag-ibig. Napakasarap po ng mga salita na ito, itong message na ito, no? Napakasarap pag manalangin ka sa Panginoon. Bigyan tayo ng liwanag mula sa kanyang salita. 2 Corinthians 8:9. Want to emphasize this. The 2 Corinthians 8:9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that yet through His poverty might be rich. Alam ninyo, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo na bagaman siya'y mayaman, yet alang-alang sa atin ay nagpakaduka upang sa kanyang karukaan tayo ay yayaman. Saan ka makakahanap ng Panginoon na tulad nito? Saan ka makakahanap ng someone na mayaman na nagpakaduka alang-alang sa iyo, alang-alang sa akin, upang sa kanyang karukaan ay yayaman? Ang problema kasi ng tao, selfishness, makasarili, yung kanya, yung pag-aari ng iba, kanya pa rin. Selfishness, greed. Yan po yung halos makikita sa buhay ng tao. 2 Thessalonians chapter 2 verse 16 and 17. 2 Thessalonians 2:16 and 17. Now our Lord Jesus Christ Himself and God, even our Father, which had loved us and hath given us everlasting consolations. I like that. And good hope through grace. And good hope through grace. Itong ating Panginoong Jesucristo at ang God the Father yan, binigay na minahal tayo, kaya binigyan tayo ng walang hanggang consolations. Alright? And good hope through grace. Sabi nga ng verse 17 ng 2 Thessalonians 2, comfort your hearts and establish you in every good word and work.
Word and work. Kapatid, nagmamature ka ba? Alam mo ba kahit na paano baliktarin ang salvation pinag-uusapan, dala ng Panginoon Jesucristo, kaya mong ipaliwanag in different aspects, in different way, in different angles. That's why we have to spend time reading the Bible. Malimit kasi ang marinig nating lahat, paano kang totoo ng langit dahil tinanggap ko si Kristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Matapos kong nagsisi ng aking kasalanan, paliwanag mo nga ang pagtanggap mo sa Panginoon. Ano tinanggap mo sa Kanya? Pre, buhay na walang hanggan, kapatawaran ng aking kasalanan, katubusan ng aking kaluluwa. That's it. Ano naman ang reflection? Ano naman ang art sa'yo? Kung yun ay totoo. Hindi ka pwedeng magkaila kasi yan. Kasi if you have that, you have the Spirit of the Lord, you have His life, you have, no? Makikita mo, forgiven ka, ano bang pakiramdam ng pinatawad? O di masayahin, bakit? Alam niyo, wala na siyang pananagutan. Yung tinubos, ang utang mo, kinidnap ka ng Abu Sayyaf. O ano ang mararamdaman mo after na ikaw natubos? Masaya o hindi? Ano? Yung bang tumubos sa'yo? Alright? Yung nagpatawad sa'yo, anong attitude mo sa kanya? Ganito lang po natin tignan ng ating buhay, ha? Lahat, calling all, no? Professing Christians. Dito mo lang tignan, ganyan lang tignan mo ang iyong buhay. Ano ang attitude mo doon sa nagpatawad sa iyong kasalanan? Na supposed to be, you will be the one, tayo, ang magbabayad ng kasalanan for the wages of sin is death, doon sa impyerno forever and ever, na kung saan ay apoy na hindi namamata. Right? Eternal burning, eternal fire, eternal destruction, yan ang description ng Biblia. May worm that dieth not. Pansinin mo yan. So, hindi mo nababayaran doon. Binayaran na niya. Yung utang mo, kasi ang pagbabayad ng utang, impyerno. Dito, temporary lang. Diba? Ang tao na may utang talaga, alright, kung minsan, ay nagbigay ng interest, yun lang muna, o kaya nakakalaya siya. Kumbaga sa may kaso, nagbigay siya ng tinatawag nating ang tawag dito, no? Yung bail na tinatawag, kaya malaya, pansamantalang malaya siya. Pero sa hell, pag namatay ka, iiwanan mo na yung body, nakaburol yan, ibabaon muli sa lupa. Okay? Yung soul mo, forever na doon sinusunog sa impyerno. The soul in that issue, covered lang ka lang ng body na galing sa alabok. So dito mapapansin po natin dito, Revelation 1:5. Revelation 1:5, and from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead. Ibig sabihin siya yung kauna-unahan, alright, na nabuhay maguli, and the prince of the kings of the earth, unto him that love us, past tense, was us, past tense, nangyari na, saan? From our sins in his own blood. Not your own blood, not somebody's blood, but with his own blood. Mga kapatid, ano ka? Anong tingin mo dyan? Kung tunay kang Kristiyano, dapat ito yung motivation mo, inspiration mo. Yan ang magbibigay palagi sa iyo ng saya, excitement. Pag manambahan ka, makitipong ka sa family ng Panginoon, umaawit together, praying together. Yan. Yan lang po ang hinahanap ng Panginoon. Sa Romans chapter 8, verse 35, na po, Romans chapter 8, verse 35, 37 to 39. Sabi ng Romans 8:35, who shall separate us from the love of Christ? I like that. Yun ang tanong. Shall tribulation? Yun po yung hirap ng buhay ngayon, no? Lahat ng mga tao ngayon, dahil nakakulong, yung iba talaga nagre-reklamo na walang makain, hindi makalabas. Yung iba lang naman na hindi mapakali, lumalabas kaya na-aresto. Dinodoble mo yung problema mo nun. Shall tribulation, distress, or persecution, or famine? Famine. Ayan. Yan ang problema ngayon, no? Hindi ma-enjoy yung pagtatrabahong masaya, kain dito, kain doon, pasyal dito, pasyal doon, hindi ma-enjoy. Nakedness, o ano ngayon? Or peril, or sword. Alright? So, ang sabi ng verse 37, we are talking about from the love of Christ,
Verse 37, Nay, in all these things we are more than conquerors through Him. Sino yung Him na yon? That's the Lord Jesus Christ. Not through your education, not through your money, not through your wisdom or your power or strength, not through your barkada, alright? Through Him that love us, past tense. Verse 38, dapat meron kang ganito. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us. Kasama ka ba doon? Sa us. From the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Hey, just remember this. Ang pag-ibig ng Diyos na kay Kristo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Nasa Kanya ang pag-ibig ng Diyos. Para hindi ka na mahiwalay sa pag-ibig ni Kristo, you must be in Christ and Christ in you. Kaya mong paliwanag yon, Kristiyano? Alright? Minsan walang time sa pag-aaral sa Biblia. Walang time sa pag-meditate sa Biblia. Walang time sa pag-attend ng mga napaka-importanting pagtitipon. Yung pag-ibig ng Diyos na kay Kristo. Alright? Akala ng tao lahat mahal sila ng Diyos. Ang pag-ibig nga ng Diyos na kay Kristo kaya binigay na nga ang Panginoon upang ikaw ay hindi na mahiwalay sa Diyos. Upang magkaroon ng bisa ang pag-ibig ng Diyos once na tinanggap mo, once na kinalala mo ang person na ito na God manifest in the flesh in the person of the Lord Jesus Christ. Ano ba ang sabi ng Biblia pag hindi mo siya pinaniwalaan at tinanggap? Ito ang sagot ng Biblia. Pakatanda mo, yung pag-ibig ng Diyos na kay Kristo. Pag hindi mo pinaniwalaan si Kristo, that means rejection. Tinanggihan mo, nagtitiwala ka sa sarili mo, sa relihiyon mo, sa bautisuhan mo, sa pera mo, sa magagawa mo. Oo, ito lang ang solusyon. Kung gusto mo magkaroon ng epekto sa iyong pag-ibig ng Diyos, o anong gusto mo? Sabi ng John 3:36. Tingnan mo kala mo lahat ng tao epektibo yung pag-ibig ng Diyos. No, ang pag-ibig ng Diyos na kay Kristo, nakasalalay. Ang bisa ng pag-ibig ni Kristo, ng Diyos, nakasalalay kay Kristo dahil yung pag-ibig na yan ay na kay Kristo. Have you noticed that? The love of God which is in Jesus Christ our Lord. Sabi ng John 3:36, He that believeth on the Son, ano ba ang meron? Merong everlasting life. And he that believeth not the Son, ibig sabihin, nire-reject mo, di pinapaniwalaan, kasi alam mo, meron ka nang nakagis ng reliyon, mabait ka, ginagawa mo yung utos, yan ang paniwala mo. Pero very clear ang Biblia, he that believeth not the Son shall not see life. Anong meron siya? Yung hindi sumasampalataya, yung hindi pa tumanggap. Alright? Yung ayaw tanggapin yung person. Maring naniniwala si Kristo Diyos, pero yung payment niya hindi tinatanggap, hindi pinapaniwalaan. Maring paniwala ay kalahati lang porsyento, 50%, yung 50% kailangan gawin niya. O yan ang naimulat ng maraming relihiyon. Yan ang alam ng marami ngayon nagpapakilalang Kristiyano. And he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Kita mo, once ng tao matapos na namatay si Kristo more than 2,000 years, alright, naisulat sa Biblia yung detail ng pangyayari, yung pakay ng Diyos, why He sacrificed His only begotten Son, and then alam ng Kristiyano yon, alright, kung ikaw nga ay alam mo ito deep in your heart, then dapat talaga magkaroon ka ng concern. Hanggat ang tao ay hindi nananampalataya kay Kristo, hindi tinatanggap ang pinadala ng langit, the person and the payment, then ang puot ng Diyos na nanahan sa tao na yon, whoever they are, religyoso, sabihin natin kung sino man siya, hindi ang puot ng Diyos na nanahan sa kanya. That is clear in the Bible. So paano mo masasabing mahal ka ng Diyos? Yes, ang pag-ibig nga ng Diyos na kay Kristo, pero ang problema, you rejected the Son. You reject. Ganito lang po kasimple yun Clear po ang Biblia.
ang pag-ibig ng Diyos na kay Kristo. Outside kay Kristo, walang pag-ibig ng Diyos. Kaya kailangan po ang tao ang lapitan si Jesus Christ. Come unto me, sabi ng 11:28 and 29. Para magkaroon ho ng kapahingan ng nararamdaman mong magulo sa buhay mo. Takot kang mamatay. Alright? Takot kang dapuan ng COVID-19. Alright? Takot kang ma-hold up o etc. Ang daming kinatatakutan. Ang solusyon po, Jesus Christ. He is the answer. Christian, kapatid, He is the answer. Pag maliitin ang ginawa ng Diyos, huwag na huwag. Hari nawa ang panahon na ito magbibigay sa atin ng karagdagang hamon para lalo nating itaas ang Panginoon. Ibigay ang due respect, honor, and glory sa Kanya. Kaya sabi dito, mayroon po akong note dito, the promise of eternal security of the born-again believers includes the promises of sinless body, Philippians 3:20 and 21, 1 Corinthians 15 verse 51 to 54, soul and spirit in heaven, and the power to overcome the worldly manners and behavior in order to live a victorious Christian life. Lahat po ng tumanggap sa Panginoon, meron na po silang assurance ng body ay papalitan niyan ng incorruptible body, immortal, ng glorious body, according to the verses we cited. Sinless body. Yung soul mo, na-redeem na po yan ng precious blood ng Panginoon. Yan ang 1 Peter 1:18 and 19. Yung spirit, yan na po yung na-born again. Alright? And the power to overcome yung makamundong mga pag-uugali, behavior, para mabuhay ho tayong victorious Christian life, sinasaad po sa 2 Corinthians 7:1. 2 Corinthians 7:1, having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and the spirit, perfecting holiness in the fear of God. Have you noticed that? From all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. You remember yung 1 Corinthians 9 o 6:19 and 20? Therefore glorify God in your spirit and in your body. Your spiritual body, your physical life. Kasi habang nabubuhay ka, nandiyan ang Holy Spirit, pinopossess mo na yung gift of eternal life. No po? And then, wash ka na ng blood ng Panginoon. Gusto niya, mamuhay ka na matagumpay. That's why kailangan dito ay linisin natin ang ating mga sarili from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. In the fear of God. Kaso ho, kung minsan ho, tayo pa na magpo-profess na Kristiyano, tila baga walang takot. Hindi ka ba nangangamba? Hindi ka natatakot? Pang hindi ka nakakapanambahan, samantalang available ang lakas-lakas mo? Hindi ka ba natatakot? Hindi ka ba nangangamba? Kapatid, kapwa believers in Christ, saan ka man naroroon ngayon? Hindi ka ba nangangamba? Hindi ka ba natatakot? Well, nasa iyo ba yung fear of God kapag meron kang inuna kaysa sa Kanya? Kapag yung gusto niya ay hindi mo pinansin, minaliit mo, just think about that. Just think about that. Sabi niya, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men. The only way, the only good na magagawa natin unto all men, win them. Pakilala mo, dali mo kay Kristo para matanggap nila ang ating Savior, ang ating Panginoon. Ginagawa, may effort ka bang ganoon? Inumpisan mo ba yun sa prayer? Kinakausap mo ba siya? O malimit ka sa atin, mga so-called friends, na wala naman takot sa Diyos, walang relationship. How about Him? Sa prayer. Malimit ka bang mag-pray habang wherever you are? Kinakausap, pinupuri, pinasasalamatan, nakaraos ka, nakarating ka, malakas ka pa, nakakain, etc. Ephesians 5:25 to 26, tignan ninyo. Kaya papansinin natin, yung grace niya, pakatandaan po natin ang point natin dito, yung grace ng Panginoon confirms His love. Sabi ng Ephesians 5:25-26,
Husbands, kayo mga asawang lalaki, love your wives, alright? Even as Christ also loved the church. Sino ba yung church? Ito yung body of believers kay Kristo. Ito yung lahat ng mga tumanggap kay Kristo. And gave Himself for it. Binigay ang sarili niya para rito. That He might sanctify and cleanse it. Alright? With the washing of water by the words. Kaya habang nandito ka, ang applicable, ang dinesign ng Panginoon para patuloy kang malinis, salita ng Panginoon. Salita ng Panginoon. Psalm 119 verse 9. Psalm 119 verse 9. Wherewithal shall a young man cleanse his way? Saan? Nalilinis yung way nung kabataan, nung young man. Ano ang sagot? By taking heed thereto according to thy word. Yung pakikinig ba ayon sa salita ng Diyos? Kung minsan nangyayari, ang malimit pong pakinggan, yung gustong-gusto mo, chismis, kwentong walang katuturan, bagay na pinag-uusapan na wala namang kinalaman sa ikalalago ng iyong spiritual life being Kristiyano. Yan ang problema ng mundo. Nahihila ang professing Christian. Ng professing Christian. Ang sabi dito, by taking heed thereto according to thy word. Mapasin natin. Kaya napakalaga po ang pakikinig, kailangan ayon sa salita ng Diyos. Pag hindi ayon sa salita ng Diyos, kwentong lola basyang, salita lang ng tao, invento yan, no? Twisted, corrupted. Kung hindi yan according to the word of God, hindi makapaglilinis sa iyo. Magpopolyot lang yan sa iyo. At darating, madidevelop yung spirit of confusion. Kaya sabi nga ng 1 Corinthians 14:33, God is not the author of confusion. Then who is? Satan. Pag nako-confuse ka ng direction mo, ito John 15:3, last verse po tayo. John 15:3. Now you are clean. Yan ang positional clean. Positional. Yung pong pinag-uusapan natin dito, yung cleanse yourselves, yan po ang progressive. Alright? And you are clean. Yan ang positional. Through the word. Bakit? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya sanctified ka na. Wash ka na ng dugo ng Panginoon in Revelation 1:5. So now you are clean. Ang wika niya sa mga disciples, through the word which I have spoken unto you. Preach the word. Be instant in season and out of season. Kaya wala ho tayong dapat ikatakot. Sa panahon, walang panahon, may COVID, walang COVID, kailangan ho dito ipangaral ng salita ng Diyos. Kung ikaw ay miyembro ng isang Bible-believing local church, ay kailangan po dito suportahan mo ang ministry. Makiramay ka sa ministry. Mag-spend ka ng prayer sa mga lingkod ng Diyos. Kailangan ho nandun palagi kayo sa likuran niya habang siya ay nasa likuran ni Kristo, sumusunod kay Kristo, at kailangan ho yung leader may tinalaga ng Panginoon, tulungan ninyo, pag-pray ninyo, yan ang unang may tutulong ninyo. Yan ho yan. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. Nasa progressive state po tayo, mga kapatid. Yes, positionally, clean na tayo. Bakit? Ano ba ang naglinis? Dugo ni Kristo, Revelation 1:5. And then, progressively, salita po ng Diyos ang ginagamit para ikaw ay maliwanagan kasi salita ng Diyos, may enlighten ka. Maya-maya, yung palang ginagawa natin, mali pala ito, salungat pala sa kalooban ng Panginoon. Alright? Sa salita ng Diyos, hindi na truth, lie pala ito. The father of lies, John 8:44, Satan. Ang truth, si Jesus Christ. Kailangan mahalaga po yung salita ng Panginoon. Spend time with this. Huwag ho ninyong ay nako. Ang problema po, gadget, nagpupuyat. May natutunan ka naman yan. Hindi bali sana kung nakaharap ka ng gadget, may natututunan ka dyan na principles na applicable sa spiritual life. Hindi naman totally yan ay mapapakinabangan ho yan kung ang hahanapin mo lang yung related sa yung kalagayan bilang anak ng Diyos, bilang lingkod ng Diyos, na may matutunan ka, and then dadagdag mo yun sa mga natutunan mo, and then lumalakas ang loob dahil marami ka ng alam. So pwede mo nang magawa ng lakas ng loob na binigay ng Panginoon with His Word, at may bahagi, may pakilala ang Panginoon. Hanggat may time, very clear, mga kapatid, no?
Yung Galatians 6:10, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto the household of faith. Hindi po natin ma-reach out ang mga tao in the regions beyond. Ang mga tao sa ating paligid, kundi ho tayo magiging matatag na nagkakaisa na mga anak ng Diyos. Kung tayo palaging sabog, kanya-kanya ho, no? Yun lang hong pagtitipon tinalaga ng Panginoon na hindi ho natin sinusuportahan. Ano mangyayari ho doon sa layunin, the project ng Panginoon, yung business ng Panginoon, soul winning, reach out the lost. Kaya ho siya naparito-rito, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kaway-kabay, kabilang sa kanya. Yes, sabi mo. Yun po yung talagang layunin niya hanggat may opportunity. Yun lang po yung pangunahing good things na magawa natin sa ating kapwa. Ipakilala yung source ng lahat, ng walang hanggang buhay, alright, heaven, etc. Yung blood na panglinis ng kasalanan, and then yung blood na pantubos sa kaluluwa. Lahat po ito binigay ng Panginoon. Finish, kaya being in Christ, you are complete in Him, according to Colossians 2:10. So mga kapatid, sana po kahit paano ang point na ito nakapagbigay sa inyo ng further encouragement, kalakasang espiritual. Kung ikaw ay nakikinig na hindi pa masyadong maliwanag sa iyo at nais mo na masecure na yung eternity na po ng iyong destiny. Kasi paglisan po natin dito, that would be the beginning ng iyong eternal destiny, either heaven or hell. Ano ang sagot mo dyan? Sure ka na ba 100%? Heaven ka? Or saan? Kung sure ka, kapatid, gawin mo nang nararapat hanggat may opportunity ka, ang malay mo, no? Huwag namang mangyari. Kahit paano, wala akong sinisino tong virus na ito. Kamakailan lang naman namatay yung isang pastor dyan sa Tarlac, Baptist. Igma. Na Baptist pastor. Namatay. Tinamaan ng COVID-19. Mga doktor, kumbaga sa kanya, ibihasa na sila sa sakit, pero namatay. Mga magagaling, no? Mga mahusay, mga panghiray mga tao, natatamaan sila. Malalakas ang katawan, basketball players, NBA players. Alright? Kevin Durant, isa yan. Kaya mga sikat, na malalaki ng ulo, na mga artista, tinatamaan. So wala ho rito. Message po ng Panginoon to sa atin. Pasalamatan natin. Lord, thank you very much. Nagkakaroon kami ng matibay na bonding ngayon, magpapamilya, mahal sa buhay. Ito yung all things work together mo na ginagawa. Pero importante rito yung relationship namin. Yung importante dito, binubuhay mo pa kami. Iminumulat ang mga bagay na dapat sana sa mga nakarang panahon ay nagawa na namin. So Lord, help us. Pag ang panahon ay back to normal, ay magawa na po ng iyong mga anak saan man dako. Ang pangunahing responsibility, pakilala ka. Salamat sa iyong pakikinig. Thank you very much. Bahagi mo yan, share mo. And then please, kung meron kang feedback o may suggestion ka o whatever, kung naging blessing ito, please let us know. Malaking bagay po yan sa inyong lingkod para malaman namin po, ma-monitor kung ano po nagiging resulta ng salita ng Diyos sa bawat individual na nakarinig sa gabing ito. Panginoon namin Diyos na dakila, maraming salamat po sa malayang pagpapahayag ng iyong salita sa aking mga kapatid sa iba't ibang tahanan na nagbigay po ng mahalagang oras para pakinggan ang iyong salita. Salamat sa malayang pagkakataon na niloob mo na sama-sama kaming magpapamilya dahil sa sitwasyon ngayon na quarantine and lockdown. Marahil ito isang purpose mo. Salamat po. Then at the same time, hamon po ito sa amin. Paalala sa amin ito na hindi namin pwedeng maliitin ang ginawa mo sa amin. Walang ibang nagmalasakit ng dakila kundi ikaw. Ang tao pwedeng continue bless them. Bless mo rin po ang aming gabing ito. Makatulog kami ng mahimbing, masarap, and then palaging masaya para sa araw ng bukas magawa na namin ng iyong kalooban. Pinagpipray po namin ang aming mga pinuno from our president down, kasi yun ang pinasulat mo sa ibalang laklat na katungkulan namin gawin para magkaroon po ng mapayapang buhay.
Yan po ang 2 Timothy chapter 2 verses 1 to 3. And then gusto mo kasi lahat ay maligtas. Kasi mayroong one mediator between you and man, and that's the Lord Jesus Christ. Kasi binigay ang sarili for a ransom for us. Yan po yung nilalaman ng 1 Timothy chapter 2. Napakasarap ng mga talata yan kapag tunay kang Kristiyano, pagbulay-bulay mo. Napakadakila ng iyong puso. Lord, please more, save souls. Nga tanong, bigyan mo ng wisdom ang lahat ng iyong mga anak. Itong aming mga pinuno, maramdaman nila, Panginoon, yung urgency na gayon nila ang katungkulang pinagkatiwala mo sa kanila. Alagaan ang mga kaluluwa, alagaan ang mga tao para magkaroon sila pa ng time to hear your gospel, to hear your word. Para sa ganoon, in return ay ma-please ka naman pamagitan ng pananampalatayang idudulot ng pakikinig ng salita mo at makilala ang iyong bugtong na anak bilang kanilang Panginoon tagapagligtas, the person God manifest in the flesh, the Lord Jesus Christ, who died for our sins in the flesh, condemn our sins in His flesh. And then at the same time, yung payment ginawa niya hindi partial, hindi 80%, hindi 90%, kundi finished, complete. That's why ang tao po spiritually na nasa iyo, kompleto. You are complete in Him. Yan po yung pinakayag mo sa Colossians 2:10. Masaya po kami dahil sa pagkakataong ito, may alaya kami nakapag-aral ng iyong salita. Sa susunod po ng mga pagkakataong, kung dadagdag mo sa amin, patuloy po namin gagawin to. Magdalangin ang kami magkakapatid, maging masaya. Kung ano man po ang mga depekto, Lord, patuloy mo kaming linisin ang aming kaisipan, ang aming mga puso. Bungkalin mong lalo yung pag-iibigan namin sa isa't isa, yung pagkikare namin sa isa't isa, yung panalangin namin, pagtutulungan sa panalangin sa isa't isa, patungo po sa iyong kaluluwa. Kasi yun ang hinahanap mo sa iyong mga anak, yung kanila pong pag-ugnayan na masarap, matibay at matatag na walang ibang tinataas kundi ikaw at ikaw lamang. Lord, just give us the spirit of humility para ikaw palagi na itataas. In Christ's name we pray. Amen. God bless.